Kinabukasan, napansin mo ba si Meryl Ate Minerva? Silid ang anak ang agad tinungo ni Luana ng magising ng umagang iyon. Wala doon ang anak. Nalibot na niya halos ang iba pang silid sa itas ay di niya nakikita ang bata. Good morning, Luana. Sa kusina niya natagpuan na nag-aagang si Minerva. Tanghali ka na yatang nagising. Nagsimulang maghain ng katulong na si Lilia nang makita si Luana. Don't worry, nasa likod ng bahay si Meryl kasama ang Uncle Ron niya. Umiti si Minerva. Tuwang-tuwa ang bata nang ipakita namin ni Ron ang playground. Baka hanapin naman ni Marilyn kapag nasa bahay na kami. Nakayuko siya kaya di napansin ang paglamlam ng mata ni Minerva. Luana, naiintindihan mo naman siguro kung bakit ganito ang affection namin ni Ron kay Meryl. Nagpapaunawa ang tono ni Minerva. Sabik lang kami sa anak, lalong-lalo na si Ron. Nag-breakfast na ba si Meryl? Halatang pag-iwas niya. Oo, day ka pa ng anak mo, ang agang gumising. Muling sumigla ang tinig ni Minerva. Nagsimula nang kumain si Luana. Nararamdaman niyang kumakalam ng sikmura. Paano ba naman di siya magugutom ay 9:09 na ng umaga siya nagising. Nagpalinga-linga si Luana. Nasaan na kaya ang lalaking naging dahilan ng hindi niya pagkatulog kagabi? Hindi niya napapansing masusi siyang pinagmamasdan ng kapatid. Kanina pa nakalis si Aaron. Natitigilang tumitig siya sa katapat na si Minerva. Paano nito nahula ang si Aaron ang hinahanap niya? Tell me, Luana. Nilingon muna ang lumabas na katulong. What's between you and Aaron? Nothing. Napayuko siya. Kung ay nasa pagkain ng atensyon. Oh, come on, Luana. Pati ba naman ako paglilihiman mo pa? Kapatid mo ako. Lahat ng sekreto mo alam ko. May pakiramdam akong may inililihim ka sa akin. Ate, ano naman ang pwede kong ilihim sa'yo? Sinisiguro kung walang namamagitan sa amin ng pinsan ng asawa mo. Diretso siyang tumingin sa mata ng kapatid. Napangiti si Minerva. Yan lang naman ang gustong marinig mula sa'yo. What do you mean? Meaning hindi ako boto kay Aaron. Hindi siyang lalaking para sa'yo. Muli siyang tinitigan ni Minerva. Luana, mahal kita and want you to be happy. At alam kong hindi mo makukuha ang kaligayahan yun sa piling ni Aaron. Tumingin muna sa kawalan si Minerva. Parang ang sarili lamang kinakausap ng muling magsalita. Bahagya pa itong napasandal sa inuupuan. Okay na sana si Aaron. Mayaman, gwapo at available. Napailing-iling ito. But Aaron sa Hartman, mahirap siyang maplis ng kahit sinong babae. Nasaksihan ko kung ilang beses na lumuha ng dahil sa kanya. May kambal ng pait na tinig ni Minerva. Natatandaan mo ang best friend kong si Nicole Villarama? Tumango si Luana. Hindi niya maaaring makalimutan ang babaeng iyon. Asang-asang kaibigan kong pakakasalan siya ni Aaron. Nakuha pang sumunod kahit nang magtungo sa Australia. Pero anong nangyari? Muntik nang magpakamatay si Nicole nang malaman niyang hindi naman pala siya totohanin ni Aaron. Hindi makapaniwala si Luana sa narinig. Nakaramdam siya ng awa sa dating kinaiinisang babae. Masuyong ginagap ni Minerva ang isang palad ni Luana sa gitna ng mesa. Gusto kong ipangako mo sa akin na hindi ka mai-inlove kay Aaron, Luana. Ayokong matulad ka sa ibang babaeng pinaglalaroan lang ni Aaron. Huli na ang lahat ng pagbababala mo, ate. Gusto niyang sabihin sa kapatid. Don't worry, Ate Minerva. Hindi naman pagtutuunan ng pansin ni Aaron ang isang gaya ko. Sa halip ay nawika niya. But I'm sure na nagka-interest siya sa'yo noon. Hindi rin yata nakaligtas sa pansin ko ang mga panakaw na tingin niya sa'yo kagabi. At lalo lang akong naghinala na kursunada ka ni Aaron nang ihatid niya kayo kagabi sa kwarto ni Meryl. Imagination mo lang yun, Ate Minerva. Magkaka-interest ba si Aaron sa tulad kong single mother? Bakit hindi? Maganda ka at sexy. Pwede ba, ate? Iba na lang ang pag-usapan natin. Mahalalan siyang tinitigan ni Minerva. Catering service ang namahala sa party ng mag-asawang Ron at Minerva. Bigla ng kasayang yun kaya umupa ang mga ito ng mga eksperto. Pinatulog muna ang anak bago nanaog si Luana. Nasa kalagitnaan ng kasayahan kaya walang nakapansin sa kanya. Nagsimula siyang mainang nang hindi agad mahagilap ang mata si Minerva. Hindi siya sanay makihalubila sa mga kaibigan ng kapatid. Maski noon hindi yan naging ugali ang umattend ng party ni Minerva na ginaganap sa mismo sa bahay na ito. Sa paligid ng tingin, nakita niyang nasa di kalayo ng mag-asawa, kausap ang isa pang pareha na sa pagkukapwesto ay parehong nakatayo ng patalikod sa kanya. Naitutop niya ang kamay sa bibig ng ilang saglit ay maispitan siya ni Minerva. May isinabi ito sa mga kausap na naging dahilan ng paglingon sa kanya ng dalawa. Kahit malayo ang distansya, hindi siya maaaring magkamali. Sina Cheska at Frank. Ang mga yun, lalo pang nadagdagan ang kabang nararamdaman niya nang bigla na lang sumulpot sa tabi ng apat ang naka-Amerikanang si Aaron. Hindi siya makakilos nang magsimulang lumapit ang 5 sa kanya. Look who's here.
Luana, kakabay ni Minerva ang medyo naaalangang si Cheska. Nang makalapit ay sakalang napansin ni Luana ang may kalakihang tiyan ng dating kaibigan. Luana, si Frank, natatawang nayakap siya ng lalaki. Long time no see, hinawakan siya sa baba. Saang lupalop ka ba nagtago? Ikaw ang bigla na lang nawala dyan. May himig pagtatampo sa boses ni Luana. Ibinaling ang tingin kay Cheska. Hindi siya magawang tingnan ng diretso sa mata ng babae. Hi Cheska, hinawakan niya ang dalawang kamay ng babae. Kumusta na? Yun na ba ang baby niyo ni Frank? Nakatingin siya sa tiyan nito. Naiiyak na tumango si Cheska. Walang sabi-sabing niyapos niya ng mahigpit ang dating kaibigan. Luana, bulong ng babae. Tuluyan nang humalagpos ang luha. Luana, patawarin mo ako. Sila lamang dalawang nakakarinig sa napakahinang paghingi nito ng kapatawaran. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyo ni Kuya Aaron. Wala kang kasalanan. Pag-aalo niya dito. Pero ako ang... Pagputol niya sa sasabihin nito. O walang iyakan, baka bumaha ng luha dito. Pagbibiro ni Minerva. Ganyan talaga ang feelings ng magkaibigang di nagkita ng matagal. Nakakabay si Ron sa asawa. Pagkatapos ng tagpong iyon, sama-sama nilang tinungo ang mesa ng pagkain. Nalaman ni Luana buhat kay Frank at Cheska na mahigit 1 taon pa lang nakakasal ang mga ito at mag-aapat na buwan ang buntis si Cheska. Habang nakikipagkwentuhan, conscious si Luana kay Aaron na nanatiling tahimik at nagmamasid lang sa pangyayari sa paligid. Hindi rin nakaligtas sa kanyang pansin ang tila na boboard na ekspresyon ng lalaki. Nakita niyang tumayo ito. May ibinulong sa katabing si Ronald. Noon naman ang mga sandaling iyon ay nagsisimula ng sumayong ilang pareha sa gitna ng dance floor. Sweetheart, hindi na raw magtatagal si Aaron. May pupuntahan pa siyang business dinner na hindi pwedeng ipagpalitan. Si Ron lumapit sa asawa. Oh really? Too bad. Tumaas ang kainay ni Minerva. Hindi napansin ang ginawang paglapit ni Aaron sa biglang si Luana. But before I leave her tonight, I want to dance first with my wife. Walang patumpik-tumpik na salita. Na Aaron, hinawakan sa kamay ang di nakapagsalitang si Luana. What? Gulat na gulat talaga si Minerva. You're joking. Nanlalaki ang matang napatingin kay Luana. Hindi naman masalubong ni Luana ang mga matang yun ng kapatid. No, we got married 4 years ago. Hindi na pinansin niya ang bang naroon. Dinala ni Aaron sa gitna ng sayawan ng tila na piping si Luana. Lost your tongue? Nakakainsultong nakangiti ang lalaki. Hinapit siya sa baywang. Bakit hindi mo itinanggi ang mga sinabi ko kanina, Mrs. Lacson? Damn you, Aaron, let me go. Bulong ni habang itinutulak sa dibdib ang lalaki. Behave, sweetheart, or we're going to make a scene here. Pagbabanta ni Aaron. Don't call me sweetheart. Napalakas ang boses ni Luana. Nakagatang pang ibabang labi ng mapansing kinapalingon ng mga katabing nagsasayaw. Tatawagin kita sa anumang endearment na gusto ko. Asawa kita. Nasa akin ang lahat ng karapatan. I don't consider that we were married. Pangatwiran niya. Legally we are. Maagap namang sagot nito. And maybe this is the right time for us to get an annulment. Tinitigan siya ng matagal sa mukha ni Aaron. Umakyat ang isang kamay. Inihaplos yan sa isang pisngi niya. I don't want an annulment. Saglit siyang napamang. Ano pa ba ang gusto mo? Malungkot siyang tumitik sa lalaki. Aaron, bakit hindi pa natin gawing legal ang paghihiwalay natin para pareho tayong matahimik? Hindi mo ba ako narinig? Ayoko ng annulment. Lalo siyang hinapit patikit sa katawan nito. Why not? Naguguluhang tanong niya. I want to win you back, Luana. Seryosong wika nito. You're crazy. Tumango ang lalaki. Maybe I am. Malalim ang buntong hiningang pinakawala ni Aaron bago inihilig ang ulo niya sa malapad na dibdib nito. Matagal sila sa ganoong posisyon. Walang imikan. Tila ninanam namang bawat isang pagkakalapit ng mga katawan. Napahigpit ang kapit ni Luana sa likuran ni Aaron nang maramdamang hinadkan siya sa noo ng lalaki. Isang masuyong halik na naghatid ng bulta-bultahing kuryente sa katawan niya. Kagad niyang iniyalayo ang sarili sa pagkakahawak ni Aaron nang matapos ang tugtog. Tumalikod siya tuloy-tuloy na pumasok sa silid kung saan naroon ang hagdan pakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Akdong hahakbang ng isang paa sa unang baiting ng hagdan nang pigilin siya ng mahigpit na hawak niya sa kanyang braso. Maharas na niyang ibinaling parang, ano ba Aaron? Masasaktan ako. Pinilit niyang kumala sa pagkakahawak nito. Hindi mo ako matatakasan, Luana. Timbagang na wika ng lalaki. Bahagyang nilugan ang mahigpit ng pagkakahawak sa braso niya. I want you back. At susundan kita kahit saan ka man pumunta. Hindi ka na makakapagtago this time. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Desperadong bulang niya. Wala ka na karapatang sundan pa ako. Kahit saan, Aaron. Inalis mo na ang karapatang yun ang hindi mo ko binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag sa iyo 4 years ago. Nakahanda na akong makinig ngayon, Luana. Lumambot ang matigas na anyo ng lalaki.
Why? Why the sudden change of mind after all these years? Hindi siya sinagot ng lalaki. Pagkos ay mabilis siyang ikinulong ito sa dalawang bisig. Para nawang nawala ng buto si Luana nang maramdaman ng mga bisig na yun na pumulupot sa kanyang katawan. Wala sa sariling naiakyat ang dalawang kamay sa leeg ng asawa. Inubinuka ang bibig at hinayaang lumapat doon ang mga labi ni Aaron. Gumanti ng maalam na halik nito. Ilang beses na ba siyang napatuyan sa sarili na nawawalang saysay ang anumang pagtutol ng isip tuwing gagawin sa kanya ni Aaron ang ganito. God, Luana, I want you. Bulong ng lalaki nang iangat ang muka. Titig na titig si Luana sa mga matang yun ng lalaki. Mga matang puno ng emosyon. Mahinang pagtawag na nagmumula sa likod ng pinto ang nagpabalik sa lohikal na pag-iisip ni Luana. Inilayo ang mukha at inilulak ang dibdib ni Aaron. Ang ate Minerva. Nakayakap pa ang mga kamay ni Aaron sa katawan ni Luana nang bumukas ang pinto. Oh, I'm sorry. Tumalikod ang napayang si Minerva. Muli sanang hahakbang palayo kundi yung tinawag ni Luana. May kailangan ka ba, Ate Minnie? Kumala siya sa pagkakayak ni Aaron. Pinilit kontrolin ng tinig. Makapaghihintay ang sasabihin ko. May importante yata kayong pinag-uusapan ni Aaron. May laman ang salitang yon ni Minerva. Napansin din ni Luana ang galit sa anyo ng kaplit. Wala na, ate. Nilingon ang nakapamulsang lalaki. Nagpapaalam lang siya.